Kompleto na? Pwede na? Hindi makaalis si Senate. Hindi daw makaalis si Senate. Okay. Kasi kakastart lang ng Oo. Nung kakastart lang din daw mula Senator Wayne. Hindi daw makaalis. Pero sir, we can start. Kasi si CSP pinaka. Pwede na. Sir, kung in case hindi ako pwede naman tayo mag-suspend. Tapos sa next hearing kung talaga pero hindi siya kung makakuha kayo, Yes. importanteng makakuha kayo. Ay, so, kasi dapat to, tapos yun lang to, gagastos ko na. Sige. Pero pinasusundo na sir. Sige, mas gusto mo lang. Oo, so matawagin mo yung video. Pangalan lang mo ito na. Yes. O kaya kahit baya po, marinig sa mga. Pwede ko naman. Sir, pwede ko naman ito naman lang. Ay, pwede na natin kunwari, hindi ka makapasok ng but we have a prepared. So, just Pero umpisahan ko na, tableto na to. yes, sir. Actually, ang wala na lang si DOT. Baka traffic lang. Natawagan naman ni Oo. Sir, kasi minsan, I think baka merong sa itong dami na sa kanila. Although ang mga permits is sa kanila. Sige, tatanungin muna natin. Ayun. So, NCR, DOH naman, again, sa mga permits. And these are para dun sa mga cadaver na identify. Paano ba, ano nila ma-identify how do they deal with basically, I think pala sa DOH. Okay tayo sir. Okay? Yeah. Yes, sir. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng pagpapala, awa at siyempre po pagpapatawad ng nag-iisang Panginoon Diyos sa ating lahat. Muslim, Kristiyano, Hudyo, anuman po ang ating religion, tayo po ay magkakapatid. Sabi nga po nila, brothers in humanity. Isa pong napakaligayang araw po ito para sa mga kamusliman sapagkat ito pong ating pag-uusapan ay parte po ng aming pananampalataya. At ito po ay sa isang Muslim, yan na po ang pinakamataas na antas. Siguro naman po sa lahat na reliyon, yun ang pinakamataas na antas, yung pagsunod mo kung ano yung tinuturo ng iyong pananampalataya. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna pong opisyal na buksan ang pagdinig ng Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Tinatawagan ko po ang ating sekretarya, Binibining Bernardine Mahinay, ang ating pong kalihim ng komite upang kilalanin ang ating mga resource speakers ngayong hapon. Magandang hapon po, Mr. Chair. To start, we have with us this afternoon Representative J.C. Avalos from the Farming Party List. Good afternoon. From the National Commission on Muslim Filipinos, or NCMF, we have Director Masideng Marohong Sar Salik, Bureau of Muslim Settlements. Together with him is also Attorney Michael Ricoon Ali, Acting Director for the Bureau of Muslim Cultural Affairs. From the Philippine National Police, we have the Director for the Directorate for Police Community Relations. We have Major General Bernard Banax.
Together with him is Police Colonel Manan C. Muarek, Chief of the Salam Police Center, Directorate for Police Community Relations, or DPCR. From the Philippine Statistics Authority, we have the ladies, Ms. Marjorie Villaver, Supervising Statistical Specialist and Officer in charge of the Vital Statistics Division, and Engineer Melissa Grande, Assistant National Statistician, Civil Registration Service. From the Department of Health, we have Engineer Luis Cruz, Supervising Health Program Officer of the Disease Prevention and Control Bureau. From the DOTR, we have Attorney Alvin Sen Delgado of the Legal Service. From the Department of Social Welfare and Development, we welcome Yusek Fatima Alia de Macoro, of Undersecretary for Legislative Affairs. From the DILG, we have Yusek Alfredo F. Bayan, Undersecretary for Mindanao Affairs and Special Concerns. From the Imam Council of the Philippines, or ICP, we have Imam Ebra Moksir, its president. Together with Imam Moksir is Imam Abdul Kahar Salih. We have Imam Kasim Tumarumpong and Imam Ismail B. Salih. That's all, Mr. Chair. Maraming salamat po, Pilipining Mahinay. Mga mahal namin bisita, resource speakers, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nabasa naman po lang lahat ito pong panukala nito na ito po napakahalagang panukala. Congressman, kayo po ang sa oras na to, kayo po ang nag-represent kay Sister Princess. Yes po, Mr. Chair. Ako po ay co-author ni Congresswoman Princess sa panukala ng batas. Maraming salamat po, Ong. Alam niyo, kaming mga Muslim ay masyado malambot sa puso natin. Kapag hindi naman po kayo Muslim, ano? Hindi po, Mr. Chair, pero marami po akong constituents at kaibigan ng Muslim, kaya nauunawaan ko po ang kahalagahan ng ating ipinapanukala ng batas. Tanggapin niyo po ang malalim na pagpapasalamat. Kasi niyo, alam niyo po, ito pong panukala ninyo. Masyado po itong kontrobersyal. Kasi lagi po talagang nagkakaroon ng suliranin sa usapin namin. Siyempre po, hindi naman natin masisi yung ating mga kababayan dahil hindi naman po lahat ng kababayan natin ay naiintindihan ang kultura at tradisyon ng mga Muslim dahil alam naman po natin na dominante sa atin dito ay mga kapatid natin Kristiyano. At malinaw naman po na parang masyadong sa matagal na panahon nagkaroon tayo ng historical injustices o meron tayong misunderstanding, ayaw natin magkaintindihan ng matagal na panahon. Kaya nagpapasalamat po tayo sa mga naging mga pangulo natin at naging patuloy ng mga peace talks hanggang nakarating po tayo sa panahon na magkaroon na po tayo ng farm. At ngayon po sa mga key positions sa national government, may mga Muslim na po na nandiyan. Kaya sa katunayan po ay nararamdaman na po namin talaga yung sinasabing inclusive. At lalo na po ngayon, pinag-uusapan natin ay patungkol sa kamatayan. Alam niyo po sa Islam, mga mahal namin bisita, ang kamatayan, yan po ang nag-iisang siguradong mangyayari. Nag-iisa. Nag-iisa po yan. At yan, naniniwala naman po tayo na lahat ng religion. Ito yung daan mo patungo doon sa kabilang buhay. Alam naman din po natin na sa atin mismong saligang batas ng 1987 Constitution, nagsasabi, hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatakag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Ang pagpapatibay sa sinasaad po ng probisyong ito ay magiging sentro po ng ating talakayan sa hapong ito. Kaya po, umpisahan na po natin, gusto ko pong marinig po ang bawat komento, ang bawat isa. Siyempre, uunahin po natin, unang-una, higit sa lahat. Ito po lagi yung pinag-uumpisahan ng diskusyon sa DOH. DOH boss. Sa inyo po lagi kasi, sa tagal ko po ng experience ko po, ano?
laging pinagtatalunan, yung po bang pagsasagawa ng, siyempre po, meron po kaming sariling ritual sa Muslim po kasi, inuugasan, hindi po kami tiniimbalsa po. Sa amin po kasi, 24 hours na, yun na po yung pinakapagitan. Kailangan po ay makilapit ka na kung saan ka nang galit at yun po yung lupa. Sa inyo po, yung kahensya po, ano po ba ang inyo po comment dito po sa panukala na ito na isinulong po ng ating mga katulad ng Sir J.C. Abalos? Sir? So, mapagpalang hapon po lahat sa ating mga kapatid na Muslim. Sa tugon po sa inyong sagot, sa Dr. Robin ay as long as gagawin ito within 72 hours, still hygienic pa din po yung hindi involved sa po. Ay, ibig po sabihin, bali parang tatlong araw po, okay ba? Maximum po yun. Ayun, napakaligaw po nun, ano? Napakaligaw po nun, mga mahal nating kababayan na yung may paniniwala na pag lumagpas daw ng isang araw, yun na ho, nakakapagdulog na ng sakit. Hindi po totoo pala yun. Hindi naman po. Basta po yung cause of death ay hindi. Basta natural. Opo, Hindi lang po ito yung, halimbawa, COVID, yung mga dalawang nakakahawa. COVID, HIV. Yun, maraming salamat po sa napakalinaw. Sir, po, magandang balita yan. Natutuwa ka ba, Imam? Ano po bang masasabi ninyo? At napakaganda po nung sinabi ng DOS dahil laging issue yan sa atin eh. Laging sinasabi, ako, hindi malinis yung ginagawa ninyo. Ano po ang masasabi ng Imam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ang kapayapaan ay masasabi na. Ang aking masasabi dito na ay sa ngayon doon sa dapat ay hindi na lang possible ng 24 hours but ito naman ay happy ang mga spiritual leader na talagang yung pala ay yung 3 araw ay okay pala. But within the yung sa limitation na dapat within 24 hours ay malibig ang dapat nating mamatay. Sa ngayon ako dyan, yung sinabi ko kanina, yung opinion mo, ay hindi na ito maligtas. Ang according sa ating Panginoon Allah, kullun na sinja ikatulong. Bawat isa sa atin ay makakatikim ng kamatayan. Ang nakakagwa dito ay meron tinatawag na sorpresa. Ang loto, pakata. Ang kamatayan ay sorpresa. Yung iba pa natin ay hukulit na itong panabala ay kami ay happy ang ibang constitutive ay kami pinagpapasalamat sa ating lower house at the upper house ang pagpanabala dito ng yung requiring and proper immediate yung immediate na paglibing sa ating mga katagal within the in accordance with the Islamic. Maraming salamat po, Imam. Sir, partner po ito sa Marawi eh. Tinatanong ko lang po, sana uli, Imam. Meron po ba kayong datos o approximate kung ilan po ba ang mga kapatid natin Muslim na hindi masyadong nakaya magbayad sa ospital na hold ang katawan sa ospital? Meron po ba kayo kung mga ganong insidente? Ako, meron po kasi akong mga ganon na naranasan. Kayo po, sa inyo pong samahan, yan po sa national, kayo po ang presidente ng Imam Council of the Philippines. Marami po ba mga kapatid natin ang insidente na mayapa sa ospital, hindi makuha ang katawan dahil hindi po makapagbayad at lumalagpas ng 24 hours? Tama po yun, no? Ako po ay naninibihan bilang submissionist, no? Sa Philippine National Police 26 ang 5 months ako naninibihan. At ako ay Muslim ang constitutive. Marami pong nagsumbong sa akin na hindi talagang inilabas dahil sa yung pagbayad. At lumalampas po ng 3 days. Nakakalungkot, hindi lang, lalo nung COVID po, no? Talagang ito ay nakakalungkot. Pero ang ating pa dito, kung walang garanto, sometimes ako mismo nakapag-garanto din ako.
At ang ngayon ay sabi niya, hindi na mabayaran. Yun ang aking nagkakalapas, hindi na mabayaran. Sabi ko, ako naman ang mali sa pangalan ko doon. Sa non-fitness center, mayroon akong na ako naging garanto, pero hindi nagbayad ang aking yung aking kamag-anak ay ako ang talagang sige. So mayroon na sir, marami pong nangyari dyan. Pero hindi ko makuha kung anong exact data as of moment. Maraming salamat po. May tatanong po ako sa ating Yusef. Ma'am Yusef, Aliyah. Napag-usapan po natin kung meron pong mga datos. Ang DSWD po ba, meron po kayong datos ng mga kapatid natin, mga positive na hindi po nakakapagbayad sa ospital at kung paano din po tinutulungan. Wala po kaming datos in terms of kung sino ang Muslim, ano din. Dahil po, ang tulong namin, ang tulong ng DSWD does not discriminate. In fact, it is very inclusive to the point na pati yung sa requirements po namin, isa sa requirements to cover funeral cost ay death certificate from the City Hall. Pero kung Muslim po, pwede ang certificate from the Imam. Kung IT, pwede ang certificate from the tribal chieftain. So it is inclusive. Our requirements are inclusive, social protection is inclusive. And with regard to burial, or sa amin we call it funeral na, hindi na funeral or burial, it's just funeral. Ang funeral contract na usually ginagawa sa non-Muslim rights, it is the Muslim rights, the Islamic rights are Muslims are exempted from it dahil nga po iba yung practices ng Muslim. So in terms of datos, we don't have specific datos because we welcome all. I hope that is clear to everyone. And I hope it's clear also that we commend and we welcome this bill by the honorable Muslim representatives of the House and also, of course, Congressman J.C. Avalos, who is not Muslim but he understands the plight of the Muslims. And ang funerals assistance po open for all. Napakagandang balita po yan. Pwede pong tanongin ko din po ngayon ang DOH, sir. Babalik po ako sa inyo. Napakaganda po ang sinasabi, no, na wala naman palang issue. Meron po bang mga pangyayari na sa mga public at private hospital, kung halimbawa po ang isang Muslim ay namayapa at wala po siyang pambayad, nakukulit pa rin po ba? Meron po bang meron pa rin kayong nababalita o na-report sa inyo? Alam ko po sa inyo po, merong batas na bawal i-hold yung dead bodies sa hospital. Hindi ko lang po alam specific na... Sunod po. Specific AO or AO na batas na yun. Pero bawal po yun na hold. Pwede po sinabi ni Sir Imam na i-promissory note para ilabas po yung body. Then, saka po babalik po able to pay. Masasabi niyo po na mas mataas ang porsyento na napapalabas naman po yung patay. Opo, basta sa side po yung AO, specific AO or batas na yun, bawal i-hold. Kasi may promissory note yung next of kin. Salamat po. Tanungin ko lang po ang DILG. Sir, Mindanao, siguro naman po na ano niyo, Sir Bayan, yung tanong ko po. Kasi madalas po sa aming tanggapan po, ano, sir, marami pa rin po talaga humihingi ng tulong ng mga namayapa natin mga kapatid na hindi pa rin makilabas kahit na may batas. Talagang ano po yun, marungkot na ganap, pero yan po yung katotohanan sa field. Ano po ang pwedeng gawin ng DILG doon sa mga private hospitals? O anong mga hospital na yan, public o private na yan? Na isasawalang bahala naman yung batas, tinitigil pa rin yung mga tao na maghanap ng pambayad o pang-unang bayad kung hindi makagawa ng promissory, no? Ano po ba? Meron po bang kayong pwedeng gawing hakbang? Pwede po bang tumakbo ang tao sa DILG, sa local government at sabihin itong hospital na ito, hindi kami inaano? Ano po ba? Ano po na palagay niyo sa bayan? Magandang hapon po sa ating lahat, Senator. So po sa inyong katanungan kanina, siguro marina po na ating
distinguish yung mga hospitals na maaaring sa private and public. Sa private po is medyo wala na po sa jurisdiction ng DND yung bagay na yun. Bagay na pwede na magreklamo kung kapunta ng tao kung sa hindi na kumigyan sa batas natin. Ngayon po sa public naman po, may mga public po tayong hinahawakan po ng ating local government, gaya ng provincial government or the municipal or city level. Ngayon sa kanang amin po, pag nagkaroon po ng mga ganyang sitwasyon na na-i-hold o na-hostage sa tinatawag yung mga pasyente hindi makabayad, doon po pwede siguro pag nagkaroon po ng tamang may mga reklamo po pangyari, pwede na po pumasok ang DILG kung kinakailangan at hindi naman na-actionan ng ating local government. Pero so far, we believe yung local government sa level pa lang nila, alam po namin na ma-actionan ito. Pero nandiyan po lagi ang departamento, just in case if and when hindi talaga kumilos at medyo nabaliwala yung karapatan natin mga norma. Salamat po, Sir Bayan. Saan po, sa loob po ng local government, halimbawa, yung isang Muslim, kahit sino po, Muslim o hindi, may ganyang problema na hindi siya makalabas sa ospital, saan po siya pupunta doon sa local government niyo? Hindi, bali po titignan po natin siguro yung local government na posibleng namamahala po sa ospital na yun, no? So, parang sa local health nila. Doon magsasampa. Doon po siguro sila unang magsasampa ng reklamo para sila yung matulungan sa level na yun. Ito po pagka-public lang po. Kasi po ang... Paano po yung private? Private ang malakas-makaso. Sa private po kasi medyo hindi na po saklaw ng aming jurisdiction. No? Ang DOH, meron po silang jurisdiction para... Hindi po yung batas natin, siyempre, lahat naman po saklaw nito. An act prohibiting the detention of patients in hospital and medical clinics on grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. Kaya po naman yung ating mga batas na ganyan, kung nagkaroon po ng penalty clause po yan, may karampatang parusa at pwede naman po, kung criminal po, masasabi ang criminal. Then sa fiscal sa office po, pwede po mapailan yung mga may pagkukulang. Yun po, susuportahan niyo po sila doon. Opo. Salamat po. May tanong naman po ako sa ating PNP, sir. Magandang boss, ang ating mga bayani. Sir, tanong ko lang po, halimbawa, may nagpunta po sa inyong Muslim na hindi makabayad doon sa kanyang hospital bill, ay namatay niya yung kanyang halimbawa kapatid, anak, asawa. Ano po pwedeng gawin aksyon ng ating PNP? Magandang hapon, Mr. Chair. Marami pong ganong mga insidente na inilalapit po sa ating mga police station. Hihingi po ng assistance kung ano po magagawa natin kung sakaling ma-hold sila sa mga ganong mga hospitals or similar circumstances. Ang ginagawa po nating police station ay inilalapit din po natin sa ating LGU. Maaaring magkaroon ng mga humanitarian assistance at para po i-facilitate yung pong hinaing ng ating pong mga kapatid na Muslim at tayo po yung nakikiramay na kanilang naramdaman na hindi nga mailabas. So, ang ginagawa po natin kapulisan ay facilitator po. Tayo po nagpa-facilitate na kung saan po maaaring may mga mabuting loob na maaaring magpapagbigay ng financial na tulong. Doon po sa mga kasama natin na mga police station na may mga yentro tayo na Muslim, gumagawa dito sila ng paraan. Nagkakaroon ng mga misa, contribution, voluntary contribution sa mga kasama natin. Nakakawa na tayo sa ganong situation. So, Mr. Jerry po yung ating nagagawa bilang tulong natin sa ating mga balik na Muslim. Maraming salamat po, sir. Sa ating naman pong salam pulis, sir. Meron po kayo matatanggap na ganyan, na mga napupunta sa inyo, mga kapatid natin, nilireklamo yung ospital. Assalamualaikum, sir. So far naman, sir, tagal-tagal po for 6 months, sir. Wala namang lumapit na ganong insidente na kung saan ang isang kapatid natin Muslim na nangingi ng tulong pertaining na yung kanilang mga pamilya hindi nakuha sa ospital. But on experience, sir, ako'y tagal-basilan din naman. Generally, kasi karamihan, sir, ng ating mga
kapatid na Muslim na naligaw na punta rito sa Metro Manila ay naghanap buhay. So limited lang sir yung kanilang financial capabilities. At pag nangyari yung namatayan ng kapatid, kuya o naman dito sa Metro Manila, naghihirap talaga sir at naghahanap ng paraan upang mapabilis yung pagkuha sa hospital. At na-experience din kami dito noon, nang wala pa sir yung batas na yan, talagang nadidelay yung paglabas ng isang bangkay ng isang Muslim sa mga private o public hospital. Kailangan pa yan i-comply yung mga dokumentong pangangailangan. So dati yun sir, sa ngayon naman, wala na, and hoping sir, personally, I'm very much happy na merong ganitong palang batas na matulungan yung ating mga kapwa Muslim na hindi kagad nakukuha yung kanilang mga bangkay ng mahal sa buhay sa mga hospitals na minsan natitigil, sir. So, yun lang po, sir. Thank you. Salamat po. Taga-Basilan po ba kayo? Yes, sir. Meron lang po akong tanong uli dito po sa DOH, sir. Noong December 2023, nagkaroon daw po kayo ng Janaza Management Training na ginawa po sa Cotabato Medical Center upang matuto ang mga Muslim hospital staff ng tamang pagsasaayos ng bangkay ng ating mga yumaong kapatid. Maaari po ba kayo magbigay ng karagdagang detalye ukol sa Janaza Management Training? Pag-project po, Senator, hindi po ako aware dun sa activity na yun. Opo, pero sigurado naman po meron ganito siguro nangyari nung na-report ko ito. Ano po ba yung activity? Janaza, ito po yung kung paano mas maganda yung ating imam ang magpaliwanag. Imam, hindi po ako knowledgeable, mas maganda kayo po ang magpaliwanag ng ating Janaza rights. Actually, ang importante po sa pantay ng Muslim, apat lang ang importante. This is a fardo kibaya. Una po ang gagawin po ay lisan, ang sabatay, at ablusyunan. Dapat ang imam ang dapat ay ang talagang gagawa doon. Pangalawa is yung dapat yung soling, yung dapat hinapan. Ilagay sa plate na very simple, yung wine. And after that ay dasalan, prayer, and then after that ay doon dadali sa liman ko. Apat lang ang obligatory. So, ibig sabihin ito ay mayroon po mga procedure at paglilinis po sa isang patay. No? Mayroon tayong tinatawag ni research na Janaza, yung paglilinis ng ating Muslim talaga. Sige po. Balik po ako sa inyo mamaya, sir. Tatanong ko lang po sa NCMF ito. Sir, NCMF, napakaganda po nito. Kung noong December 2023 daw po, nagkaroon ng Janaza Management Training. Hindi po ito tumaan sa inyo, sa NCMF? Ito pong mga ganitong training. Assalamualaikum and good afternoon, Senator. To our knowledge po, under the Bureau of Muslim Cultural Affairs or even po sa Bureau of Muslim Settlement, we're not aware po that they conducted such. But considering that they did, sa amin po, it's a welcome initiative on the part of the DOH, and we will be more than willing to assist them kung sakali kung gusto nilang ipagpatuloy po yung ganong klaseng program. Yun, napakaganda po noon na Engineer Luis F. Cruz ng DOH. Alam niyo po, naniniwala naman po ako no, na sigurado ko 100% meron itong guidance, itong ginawa nila sa management training na ginawa nila sa Cotabato. Pero mas maganda po ito, sir, kung makipag-coordinate po tayo sa NCMF para mas magawa po natin national. Kasi sa totoo lamang po, ano, pati po ang Sharia courts natin ngayon, ginagawa na po natin siya, dinadagdagan natin siya. Kasi nga po, ang mga Muslim po ngayon sa Pilipinas, lalo na po nung binanggit niyo kanina, ni Sir, ang mga Muslim po ay kalat na po sa buong Pilipinas. Basta may palengke, may Muslim. Kaya napakahalaga po ito na ito pong ginagawa ninyo Janaza Management Training. So asahan ko po yun, NCMF, na kayo na po ang makipag-coordinate sa DOH.
definitely po, we would undertake po to initiate po yung communication, line of communication with them. And definitely po malaki, tulad po nung nabanggit niyo, malaki naman po talaga may tutulong at may contribute po ni Papado sa awareness ng ating, specifically po sa government na paano i-deal with ang ganitong klaseng bagay na kinoconsider natin mga Muslim na sagrado pagdating po sa ganyan. Opo, gusto ko naman po rin ipabatid sa ating mga kababayan na wala naman po kaming hinihingi special treatment ng mga Muslim. Katunayan po, very simple lang po, lamang po yun. Katunayan po, ugasan lang po ang mahalaga sa lahat. Tubig at lugar ng ugasan. Yun po yung napakahalaga. Ang mga Muslim naman po ay ang telang puti. Telang puti lang po ang napakahalaga. Wala pong extra kailangan na-share, ilalabas ng BNB po. Napaka-simple po ng Islam. Simplest. Kaya ito po ang kung ano man po yung pinag-uusapan dito at sigurado naman po akong hindi naman mabibilauman ng DOH dito kung ano naman po yung ano. Napaka-simple lang po nito, sir. Maraming salamat po. Meron pong mabigat na tanong dito sa NCMN. Pero magaling naman po siya, Tony, magaling siya. Lagi pong guest to eh. Ito, may tanong ako dito. Makikita naman po natin na sa ating burial practices, time is of the essence po. Hindi po ba inconsistent na isa po sa requirement sa pag-issue ng burial permit ay ang pagsumite ng death certificate? Ito po ay tanong po para po sa NCMN. For understanding, Senator, hindi naman po dapat bigyan ko po ng, at least based on my personal experience po. My father passed away in 2021. And fortunately enough, dito po sa Manila, accessible yung Montalban. So relatively madali pong puntahan. But this is not the same situation for a lot of our Muslim brothers and sisters na maybe in a location where challenging yung times of the essence yung lugar. But in my personal experience po, the issuance of the burial permit didn't actually sa requirement in so far as the death certificate. Bago po na-issue yung death certificate was concerned, na-issuehan naman po, na-action naman po kagad yung burial permit. And in this particular case po kasi, tulad po nung nabanggit nyo kanina, wala naman pong additional requirements talaga yung paglilibing sa atin. So, be told, mahukayan ka ng 6 feet and masunod yung particular, just in that particular case, walang hinihingi additional. I don't think there should be any concern so far as having the burial permit be issued immediately. In fact, sabi nga po is, pagka pangyari ng pagkakamatay, although the formal birth death certificate na binibigay ng TSA hindi naman natatapos agad. But yung initial documentation coming from the hospital, coming from wherever the death occurred, immediately makukuha po yun. That should be sufficient in so far as the burial permit is concerned. Because as far as we're concerned, yun nga po, hinahabol natin yung oras na yun. So, masasabi niyo po, sa lahat ng lugar, may ganitong klase na hindi tayo nagkakaproblema. Ay, well, yun po yung akin po is hindi dapat magka-problema. But truth be told po, there are instances po na nangyayari ito. Because, again, tulad po nung goal ng batas, which is to familiarize all the institutions na ganito dapat ang gawin pag Muslim yung namatay. Truth be told, hindi po lahat naiintindihan yung necessity or yung naiintindihan yung significance ng hinahabol natin sa oras. Kaya din po, malaking bagay na isa batas ito para it becomes a standard to which na pwede po kasahan natin mga kapatid na Muslim na hindi na nila kailangan ipaliwanag. Kasi, truth be told, that's one of the common experiences, I suppose, ng mga Muslim na nakatira sa non-Muslim dominated areas. Time and time, maging kailangan ikwento bakit, kailangan ipaliwanag kung bakit. This law will at least allow us
na hindi na namin kailangan ito. Yung batas na po ang nagsasabi na itrato kami in the same manner at which, itrato tayo in the same manner at which generally tinatrato everybody. Opo, napakaganda po ng pagpapaliwanag nyo. Dahil alam niyo po, ako po ay balitis lang. So, lumaki po ako sa, alam niyo na, yung pag kami namamatay sa amin, 3 araw hanggang 5 araw, umaabot yun. Minsan pag may inaantay pa na nasa abroad, umahaba pa yun. Kaya hindi talaga natin masisisi kung yung ating mga kababayan natin na hindi naman Muslim, sa kanila, may allowance talaga eh. May allowance sa kanila. Kaya dapat lang ipaliwanag natin na sa Islam talaga walang 2 araw, walang 3 araw, walang 4 araw, 1 araw lang. Kaya sana, itong batas na to, maisulong para hindi na tayo nagkakaproblema sa papeles. Kasi, alam nyo, minsan yung pag-issue ng death certificate, ang tagal po. Napakatagal. Ang daming hindi natin maintindihan. Nung pumanaw lang yung isang mahal namin sa buhay, ay tagal lumabas yung death certificate. BSA, ma'am, may tanong po ako sa inyo. May nakikita po ba tayo na maging proceeding issue kung pauunahin po natin ang libing sa pag-report ng kamatayan at ang pag-issue ng death certificate? Senator, for that question. Actually, the current guidelines po ngayon, we recognize the Muslim tradition to bury within the 24 hours. That is why hindi po kami nag-impose na kailangan may burial permit. So isa yan sa mga exceptions na issue namin. I'm just raising the memorandum guidelines, Senator. Ang nagiging issue lang is yung after the burial, ang napapansin namin, mababa po yung death registration natin. So doon po sa aming data, no, kasi ang ating commitment, ang datos po kasi ng mga causes of deaths, yung death statistics po, nagagaling po yan sa death registered na certificate. So nandun yung mga causes of death, yung mga underlying causes of death. At ginagamit po ito ng DOH, yung ating po mga ibang program planners para sa pag-address ng mga mortality and morbidity cases. So sa BARM, na-observe natin, sir, that we have a very low death registration. Sa aming pong latest na study, lumalabas po na sa 2019, 32% lang ang registered dun sa expected deaths na supposedly dapat na-register in BARM and 42% in 2021. So 26 sa 2019, 32% in 2020, and 42% in 2021. Before the pandemic po, Senator, the death registration rate is even below at 20%. So, I think there's siguro dahil sa cause ng COVID, kaya medyo nag-strike yung increase ng death registration. That's why we are very happy na meron pong bagong batas na ginagawa niyo po ngayon. Kasi po, talaga pong yung initiative ng PSA ngayon is how do we engage our Muslim brothers to register yung mga death certificate kung wala po kasing need, hindi na po ba nire-register itong mga dapat ay na-register. So, siguro, Senator, yung pakiusap lang namin, kasi under the the sanitation code, yung sinasabi ni Sir sa DOH, within 72 hours, no, kailangan, actually, within 48 hours, kailangan ma-report yan sa local health officer para ma-review yung causes of death. So, that's under the law. But, syempre, hindi na pwede, no, within 24 hours kasi sa atin, kailangan ng February. So, siguro tinitingnan lang namin po dito, wala po kasi tayong problema pag ang death occurred in hospital or in facilities kasi sila po yung mag-prepare ng death certificate. So, sila yung maglalagay doon kung ano yung causes of death. But our problem is, marami pa rin po yung mga namamatay ng kababayan natin outside the facilities.
mga hospital. So yun yung kailangan pong i-report sa ating local health officer para magawa ng death certificate. So nakikita namin, Senator, na nandun yung gap para ma-capture natin yung tamang datos ng Muslim death registration. And we fully support this, Senator. Meron na kaming draft ng aming mga recommendations. And maganda po na meron tayong representation ng imam kasi we know na malaki po yung ano nila, not only on the marriage registration, baka gusto din natin lagyan ng role para po dun sa notification kapag namatay dun po sa isang, whether kung yan man ay rural or urban area, sila na po yung parang may responsibility to report to the local health officer para po ma-register yung death certificate po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Imam, ano po masasabi ninyo? Maganda po yung sinabi ni Ma'am. Maganda po yung role na binibigay ni Ma'am. Actually, Mr. Senator, kaya ko doon, at totoo yun, no? Ang aking experience yan, no? Ako, I am now 57, at marami tayo na-administer na mga katay ko, no? Yung tungkol doon sa aking yung aerial permit, wala akong experience yan. Isang nagiging hadlang dahil hindi nga isang Muslim tungkol sa aerial permit. But ito, sa transportation, halimbawa, yung brother natin na gustong namatay dito sa Mindanao, ay sa Mindanao, ay sinisingil ang ating transportation sa PAL o sa Cebu Pacific, yung tinatawag na aerial transport permit. Without that, ay talagang hindi ka papagasutin. So, yung death certificate, pangalawa, yung aerial transport permit, ang kanilang requirement. Doon samtang nagkaroon. So, itong aerial transport permit, ito ay pinipirman ko ng ating mga imam. Yung nag-administer ng yung ating jenasa. So, yun po ang buwan natin. Tungkol naman doon, ay agree, mas maganda yan. Yung ginagawa buwan ng dapat, ay ang imam po, ay kasi sila yung liwanag sa kwan, yung ginawa mong lilingan, ay lahat na namatay po ay doon sa ating commission in charge doon. Ay doon ibibigay ng dato o dyan ba ang mga namatay at ano ang kinamatay na doon. So nasa nila at sa palagay ko ay yung pa sinusubmit doon sa ating pang-minister sa Masaray. Wala po problema. Maraming salamat po. Total, napag-usapan na natin ang transportation. Meron po tayong sa DOTR. Sir Attorney Al Vincent G. Delgado. Attorney, magandang tanghali po. Yes sir, magandang tanghali po. Ano po ba ang requirements sa air transport ng mga labi? Yes sir, iba-iba po kasi yung pag air transport po kasi sir, nakadepende po sa airline yung permit po. So iba-iba po yung mga hinihingi po. Okay. Tama po ba na kabilang dito ang death certificate at may iba pa na naghahanap ng certificate of invalid? Yes sir, meron pong instances na gano'n na naghanap po sila ng death certificate kasi yun po yung kasanayan. Kaya yun po yung hinahanap nila. Yun na po yung requirement sa lahat. Muslim, Kristiyano, yun na po yung requirement. Opo. Sa kasalukuyan po, paano po pag-accommodate natin sa mga labi ng mga lumaang Muslim? Halimbawa po, may katulad pong sinabi ni Imam, pero naman pong alam natin, halimbawa, knowledgeable naman po siguro yung naandoon na taga-DOTR, na alam naman niya yung customs and tradition and religious restrictions ng Muslim. Basta ang po sir, Senator, yung requirement ng is dapat compliant sa sanitation code sa pag-biyahe po ng mga ng cadaver po ng bangkay. Dapat po yung passive, meron po yung technical na specs na hindi meron na kayong sistema na sinusunod pagka Muslim, meron na. Hindi po pang Muslim, pang sa lahat. Sa lahat po, pero pag Muslim, meron, alam nyo na kung paano
i-handle? Hindi ko po masagot yung Kasi halimbawa, itong ano sir, certificate of embalming, wala naman kami doon. Paano po yun? Actually, wala naman na certificate of birth ang ating requirement. So ngayon, kasi kung isang araw, yung ating puting General Faisal, namatay yung isang araw. Kasama po doon, dalawang requirement. Death certificate at saka yung tinatawag na, ito, Section 5. Ang tinatawag na yung cadaver for transport. Yun po ang hinihingi pag Muslim. Pag Muslim. Ayan. Ayun po sir. Okay naman po. Wala po kayong naging problema. Smooth naman daw po, attorney. Meron lang po akong gustong malaman. Ano po ang posisyon ninyo sa panukalang ito? Kayo po ba ay sumusuporta sa panukala na ito? Yes, sir. Senator, sumusuporta po yung Department of Transportation sa panukala po nito yung Islamic Burial Rights. May konting ano lang po kami dito yung clarification na gustong malaman. Kasi po, meron ang goal po natin, gusto natin mangyari is mailibing within 24 hours or yung next call to prayer po, yung cadaver bangkay. Kaso po, dito isa sa mga provisions po dito, may nakalagay na parang exception na yung tinatawag po forensic interest. So, parang may pagkakataon na pwedeng madili pala. Kasi ang gusto po natin, hindi na natin kailangan ng death certificate para maipalibing agad yung pamilya po na namatay. Ngayon po, babasahin po dito sa line 12, simula line 9 po, in the absence of authorized health officer, etc., the death shall be reported. Yung death certificate po, pwede yan. Pero hindi po kailangan. Pero provided that should forensic interest exist, the family of the deceased must first be informed prior to any examination that may be conducted by law enforcement authorities assigned in the case. So parang sinasabi niyo po na pwede magkaroon ng pagkakataon na pwede ma-delay yung pagpapalibing kung meron pong forensic interest. Ang position po ng is we support, ng DOTR po is we support the bill. Klaruhin na po kasi baka mamaya pag meron ganun, like for example, may forensic niya, baka namatay po siya sa saksak or sa baril, so baka kailangan investigahan. So ano po yung klaro na parameters para masabi natin na i-hold muna natin, o muna natin ibiyahe, o muna po natin palibig. Yun po, ang komento ko. Okay, salamat, attorney. Magandang punto yan. Pero bago ko sabihin ng aking personal na pagkakaano dyan, siguro, bitahin muna natin si Kong. Kong, ano po ba ang palagay nyo sa mungkahi po ng ating DOTR? Maraming salamat po, Mr. Chair. I understand the concerns of the DOTR pagdating po dyan. Pero kung titingnan po natin ang penalty provisions ng panukalang batas, nakalagay po dito, any person or entity who withholds or otherwise causes directly or indirectly the withholding of Muslim cadavers, and then kung titingnan natin yung dulong line, or for other unjustifiable reasons, shall be punished. So, nakalagay naman po dito, Mr. Chair, sa ating panukalang batas, kung unjustifiable naman ang pag-conduct ng forensic examination, nasa hukuman na po para i-decide kung nagkaroon po ng paglaban sa ating panukala. That is why, Mr. Chair, I am of the belief naman na kahit magkaroon ng forensic interest, should the need arise, mabilis pa rin, hindi po mawi-withhold ng ganun katagal ang Muslim cadaver, and in-inform naman po ang mga kamag-anak ng lumahan. Yun lang naman po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Salamat po, Kong. Attorney, ano pong masasabi niyo sa sagot po ni Kong? Doon po sa inyong niraise. Your Honor, klaro na po, pero yung lang siguro hindi na namin pag magkaroon po ng IRR kung magkasabi. Sige po. Sige po, Director Salik. Yes, good afternoon, Mr. Chair. For the issue of evacuation, as I experienced before, yan ang malaking pinagtatalunan. Kasi karamihan ng Muslim cadavers, mapupunta yan sa Quiapo, Bugimos. So one of the packages required is certificate of identity. But this time, because of masyadong na issue yan,
parang inuwi na. So, as I suggest to this bill, na baka may add dito na magkaroon ng exemption yung certificate of investment para clear na sa mga Muslim na wala talaga, hindi na tayo magsisecure ng certificate of investment dito sa batas na ito. Thank you very much. Salamat po. Pakibigyan na lang po yung posisyon nyo sa amin. Okay. Ngayon naman po, salamat po DOTR. May mga tanong lang po ako sa DILG. Okay, sir. Sige po ulit. Ano po ang posisyon ng DILG? In a way, kailangan po i-adjust ang requirement po ninyo sa pag-issue ng burial permit dahil sa panukalang batas po natin kung saan nais po natin payagan ang paglibing kahit na wala pa pong na-issue death certificate. Ito pong requirement na ito is something na nire-require po ng mga local government. Siguro po pag lumabas na po yung ating batas, karapatan pag-adjust din ang gagawin ng ating local government to be able to abide with the law na after ng batas na po ang ating bill. Gano'n po sa DILG po, sinusuportahan po namin itong bill na ito at naniniwala po sa malayang pagsunod ng ating mga kapatid na Musliman sa kanilang traditional burial rights in accordance sa paniniwala sa religious bill. Kaya babalik po ako sa inyong katanungan, dito po sa pag-a-adjust, definitely po pag naging batas na po ito, ang ating local government will definitely also adjust the way they issue their permits. Kaya nasa DILG po, susundan po namin ito pag may mga LGUs po na hindi sumusunod sa ating batas at papasok po kami para tingnan po anong dapat. Yung pong, halimbawa, yung pong kapatid na namatay ng weekend, paano po kaya yun? Saan kaya pupunta yung pamilya niya kung wala namang tao sa mga opisina ng gobyerno? Siguro po, this is all this speculation siguro at this point in time, Senator. But siguro pag dumating na po sa puntong naging batas na po yan, siguro magkakaroon po siguro tayo ng magiging na magkaroon tayo ng presentation sa Liga at para maging organized po sa buong Pilipinas ang pag-a-adjust ng ating local government. Sa punto pong yan, tutulungan po natin kayo ang DILG para magkaroon po tayo ng pagpapaliwanagan sa ating mga kasama sa local government. Okay. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan po, ano po ang assistance ang ini-extend ng ating mga local government units para sa ating mga kapatid na Muslim, particular po sa ganitong kaso na may namatay at kailangang agarang mahinipin. Nasagot nyo na po ito kanina. Nasagot nyo na po ito. Maka-review lang po ng ating mga legis. Yes. Actually, to answer that, ito po kasi ng LGs po natin may kanya-kanya po silang programa, no? Hindi po yung standard na pare-pareho. May kanya-kanya silang mga batas na pinag-upad. Depende po sa kanilang sambulian. Depende po. So, Mabuhay po, SP. Magandang tarani po, SP. Good morning. Kanangalan ko. Bigyan na doon sir. Kahit naka-t-shirt ako. Kaya sabi niya, tutok mo na rin yung amin. Maraming salamat po, SP. At isa pong napakalaking kaligayahan po sa aming komite na kayo po mismo ang nagbigay sa amin ng forum. At ito pong aming pinag-uusapan ay napakahalaga rin po, SP. Dahil ito po ay tungkol sa sinusulong pong panukala para po sa agarang pagpapalibig po ng mga Muslim na namatay. Maraming salamat po, SP. Makatuloy po magbigay ng patanita. Opo, ginawa namin yan patungkol dyan sa aming lalabigan. Hanggang Kabalabor. Ito nag-isip na. Ano ka na ba ngayon? Wala ka na sa
ginawa namin yan sa aming lalawigan. Ang ginawa namin basically is an interfaith cemetery. At binigyan pagkilala namin ng iba't iba ang proseso at paniniwala ng kada reliyon. At binigyan lugar namin ang isang marapat at dapat natin pagtuunan ng pansin. Kabilang dito, siguro maaaring timbangin ang ating ginagalang Governor Sherman na i-require sa lahat ng public cemetery na magkaroon ng lugar. Especially dahil kakaiba talaga. Correct me if I'm wrong. Kakaiba po, di ba? Kakaiba yan eh. Hindi yan tulad ng ordinaryong huling hantungan, ika nga, ng Kristiyano, Katoliko, saksi o iglesia. At mas malaking lugar ang kailangan, di ba? Ang dapat i-provide sa lahat ng public cemetery. Ginagawa rin po namin yan sa ating lalawigan yan. Nagtatayo kami ng public cemetery, interfaith sa lahat ng munisipyo. At siguro dapat panahon na para gawin itong requirements sa buong bansa na maitimbang siguro at sukatin at ang pag-aralan ng ating ginagawa ng Sherman. Thank you, Mr. Sherman. I'd like to thank our guests for your visit to the ceremony. Sabi ko, nakaganto lang ako dahil hindi naman araw ng pagiging. Thank you, good morning. Maraming salamat po, SB. Napakagandang balita po ito. Hindi pa na ito. Meron po tayong panukala. May bago pang panukala at galing pa po sa ating SB. Maraming salamat po, SB. Mabuhay po kayo. 1 minute suspension.